Praise the Lord. Um, Akin po kayong inaanyayahan na makibasa sa akin, mga kapatid, sa aklat ng Samuel chapter 1 hanggang chapter 5. Bago po natin basahin ang banal na kasulatan, ay inaanyayahan ko rin po muna kayong sa isang maiksing panalangin. Amen. Amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga pagkakataong ito'y muling binigyan mo kami ng pagkakataong makapagbasa ng iyong mga salita. Patnubayan mo kami at ipanawa mo sa amin ang mga aral mo sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Samuel chapter 1. Nabalitaan ni David ang pagbabaka sa Gilboa. Verse 1. At nangyari pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amaliseta, at tumahan si David na 2 araw sa Siklag, ay nangyari sa 3 araw na narito ang isang lalaki ay lumabas sa kampamento na mula kay Saul na hapak ang kaniyang suot at may lupa ang kaniyang ulo. At nagkagayon na nang dumating siya kay David ay napatira pa at nagbigay galang, at sinabi ni David sa kanya, "Saan nanggagaling?" At kailan sinabi sa kanya, "Sa kampamento ng Israel ay tumakas ako." At sinabi ni David sa kanya, "Ano ang nangyari? Isinasamo ko sa iyo na iyong saysayin sa akin." At siya'y sumagot, "Ang bayan ay tumakas sa pakikipagbaka, at karamihan sa bayan naman ay nangabuwal at nangamatay. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay nangamatay rin." At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, "Paanong nalalaman mo na si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay patay?" At sinabi sa kanya ng binatang nagsaysay, "Sa isang pagkakataon ay napasa bundok ako sa Gilboa. Narito si Saul ay nagpakabuwal sa kanyang sibat, at narito hinabol siyang mainam ng mga karo at ng mga bayo. At nang siya'y lumingon, kanyang nakita ako, at tinawag niya ako, at ako'y sumagot, narito ako. At sinabi niya sa akin, sino ka? At ako'y sumagot sa kanya, ako'y isang Amalisita. At kanyang sinabi uli sa akin, tumayo ka sa siping ko, isinasamo ko sa iyo. At patayin mo ako dahil sa dinatnan ako ng panglulumo, sapagkat ang aking buhay ay labus ko pang taglay. Sa gayoy tumayo ako sa siping niya, at aking pinatay siya, sapagkat talastas ko na siya'y hindi mabubuhay pagkatapos na siya'y nabuwal. At aking kinuha ang putong na nasa kanyang ulo at ang pulseras na nasa kanyang kamay, at aking dinala rito sa aking Panginoon. Nang magkagayay tinangnan ni David ang kanyang mga suot at pinaghapak, at gaya din ng ginawa ng lahat na lalaki na kasama niya. At siya'y tumangis at umiyak at nagayuno hanggang sa paglubog ng araw, dahil kay Saul at dahil kay Jonathan na kanyang anak, na dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa sangbayanan ng
ng Israel, sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, "Taga saan ka?" At siya'y sumagot, "Ako'y anak ng isang taga ibang lupa na Amalisita." At sinabi ni David sa kanya, "Bakit hindi ka natakot na iunat mo ang iyong kamay na patayin ang pinahiran ng langis ng Panginoon?" At tinawag ni David ang isa sa mga bataan at sinabi, "Lumapit ka." At lumuhungin mo siya. At kaniyang sinaktan siya na anupat namatay. At sinabi ni David sa kanya, "Ang iyong dugo ay sumaiyong ulo, sapagkat ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo, na nagsabi, aking pinatay ang pinahiran ng langis ng Panginoon." Ang panaghoy ni David kay Saul at kay Jonathan. At tinaghuyan ni David ng ganitong panaghoy si Saul at si Jonathan na kaniyang anak. At kaniyang ipinaturo sa mga anak ni Juda ang awit sa pamamana, narito nasusulat sa aklat ni Jazer, "Ang iyong kalulatian, o Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako. Ano't mga buwal ang mga makapangyarihan. Huwag ninyong saysayin, sagat huwag ninyong ihayag sa mga langsangan ng Askalon. Baka ang mga anak na babae ng mga Filisteo ay mga gagalap, baka ang mga anak na babae ng mga hindi tuli ay magtagumpay. Kayo'y mga bundok ng Gilboa, huwag magkaroon ng hamog o ulan man sa inyo, kahit mga bukid ng mga handog, sapagkat diyan ang kalasag ng makapangyarihan ay nahagis na kahalay-halay. Ang kalasag ni Saul na parang isa na hindi pinahiran ng langis sa dugo ng pinatay sa taba ng makapangyarihan. Ang busog ni Jonathan ay hindi umurong, at ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. Si Saul at si Jonathan ay nag-ibigan at dalhang loob sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang kamatayan sila'y hindi naghiwalay. Sila'y lalong maliliksi kaysa mga agila, sila'y lalong malalakas kaysa mga leon. Kayong mga anak na babae ng Israel, iyakan ninyo si Saul na siyang sa inyo'y maselang na nagbihis ng eskarlata, at sila'y nangagayak ng ginto sa inyong mga kasuotan. Ano't nangagbuwal ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka. O Jonathan, napatay ka sa iyong mataas na dako. Ako'y mananglaw dahil sa iyo. Kapatid kong Jonathan, naging totoong
kalugod-lugod ka sa akin. Ang iyong pag-ibig sa akin ay kagilagilalas at humihigit sa pagsinta ng mga babae. Ano't nabuwal ang mga makapangyarihan at nangaglipol ang mga sandata ng pandigma. Si David ay ginawang hari sa Huda. Chapter 2. At nangyari pagkatapos nito na nag-usisa si David sa Panginoon na nagsasabi, aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Huda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, umahon ka. At sinabi ni David, saan ako aahon? At kanyang sinabi sa Hebron. At gayon umahon si David doon, at pati ng kanyang dalawang asawa, si Ahinoam at nataga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo, at ang kanyang mga lalaki na kasama niya ay inahon ni David, bawat lalaki na kasama ng kanya-kanyang sambahayan, at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At nagsiparoon ang mga lalaki ng Huda at kanyang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sambahayan ng Huda, at kaniyang isinaysay kay David na sinasabi, ang mga lalaki sa Jabes Galad ay siyang naglibing kay Saul, at nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalaki sa Jabes Galad, at sinabi sa kanila, pagpalain nawa kayo ng Panginoon na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong Panginoon at sa makatuwid bagay kay Saul, at inyong inilibing siya. At ngayon naway pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan, at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagkat iyong ginawa ang bagay na ito. Ngayon nga, lakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo naway maging matatapang, sapagkat patay na si Saul na inyong Panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sambahayan ni Huda upang maging hari sa kanila. Si Isboset ay hari sa Israel. Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Isboset na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim, at kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asoreo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. At si Isboset na anak ni Saul ay may 40 taong nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel. At siya'y naghari na 2 taon, ngunit ang sambahayan ni Huda ay sumunod kay David. At ang panahon na pinaghari ni David sa Hebron sa sambahayan ni Juda ay 7 taon at 6 na buwan. Si Abner ay tinalo ni Joab, hinagad si Asael,
at si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Isboset na anak ni Saul ay nangapa sa Gabuan mula sa Mahanaim, at si Joab na anak ni Sarbia at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon, at siya'y naupo at ang isa'y sa isang dako ng tangke at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. At sinabi ni Abner kay Joab, isinasama ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. At sinabi ni Joab, bumangon sila. Nang magkagayoy, bumangon sila at tumawid ayon sa bilang, 12 sa Benjamin at sa ganang kay Isboset na anak ni Saul, at 12 sa mga lingkod ni David. At hinawakan sa ulo ng bawat isa sa kanila ang kanilang kaaway, at isinaksak ang kanilang tabak sa tagiliran ng kanilang kaaway, at gayong nangabuwal sila na magkakasama. Kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helkatasurim na nasa Gabaon. At ang pagbabaka ay lumala lang mainam ng araw na yaon. At si Abner ay dinai at ang mga lalaki ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. At nandoon ang 3 anak ni Sarbia, si Joab at si Abisai at si Asael. At si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. At hinabol si Asael ni Abner, at sa pagyaon sila'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Nang magkagayoy, nilingon ni Abner at sinabi, Ikaw ba'y si Aser? At siya'y sumagot, Ako nga. At sinabi ni Abner sa kanya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kanilang sakbat. Ngunit ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kanya, at sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin. Bakit nga kita ibubulagta sa lupa? Paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? Gayon may tumanggi siyang lumihis, kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anupat ang sibat ay lumabas sa likod niya, at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako rin yaon. At nangyari na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan ay nangagpatigil. Ngunit hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner, at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Ama, at nasa harap ni Gay sa siping ng daan sa
sa ilang ng Gabaon. At ang mga anak ni Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner at nag-isang pulutong at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. Nang magkagayay, tinawag si Abner ni Joab at nagsabi, mananakmal ba ang tabak magpakailanman? Hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? Hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? At sinabi ni Joab, buhay ang Diyos, kung hindi mo sana sinalita, ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sino man ang bawat isang sa kanyang kapatid. At gayon hinipan ni Joab ang pakakak at ang buong bayan ay tumigil at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. At si Abner at ang kanyang mga lalaki ay nagdaan buong gabi sa Araba at sila'y nagsitawid ng Hordan at nagsidaan sa buong Bitron at nagsidating sa Mahanaim. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner at ng kanyang mapisan ang buong bayan. Nagkulang sa mga lingkod ni David ay 11 na lalaki at si Asael. Ngunit sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin at ang mga lalaki ni Abner na anupat nangamatay ay 360 lalaki. At kanilang iniahon si Asael at inilibing nila siya sa libingan ng kanyang ama at nasa Bethlehem. At si Joab at ang kanyang mga lalaki ay nagsiyaong buong gabi at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. Chapter 3. Ang sambahayan ni David. Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka sa sambahayan ni Saul at ang sambahayan ni David, at si David ay tumakas, ngunit ang sambahayan ni Saul ay humina ng humina. At nagkaanak si David sa Hebron, at ang kanyang panganay ay si Amnon kay Ahinoam na taga Jezreel. At ang kanyang pangalawa ay si Chileab kay Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maaka na anak ni Talmai na hari sa Jesur. At ang ikaapat ay si Adonais na anak ni Hagit. At ang ikalima ay si Sapatias na anak ni Abital. At ang ikaanim ay si
Jethreem kay Egla na asawa ni David. At ang mga ito'y ipinanganak kay David sa Hebron. At nangyari samantalang may pagbabaka sa sambahayan ni Saul. At ang sambahayan ni David na si Abner ay nagpakalakas sa sambahayan ni Saul. Si Saul nga ay may babae na ang pangalan ay Respa, na anak ni Aha, at sinabi ni Isboset kay Abner, "Bakit ka sumiping sa babae ng aking ama?" Nang magkagayoy, nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Isboset na sinabi, "Ako ba'y isang ulo ng aso na nauukol sa Huda? Sa araw na ito ay nagpapakita ako ng kagandahang loob sa sambahayan ni Saul na iyong ama, sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga kaibigan, at hindi ka ibinigay sa kamay ni David, at gayon may iyong binibintang sa araw na ito sa akin ang isang kasalanan tungkol sa babaeng ito. Hatulan ng Diyos si Abner, at lalo na malibang gawin kong gayon sa kanya, na gaya ng isinumpa ng Panginoon kay David, na ilipat ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at itatag ang luklukan ni David sa Israel at sa Huda mula sa Dan hanggang sa Beerseba." At hindi sila nakasagot kay Abner ng isang salita, sapagkat sila'y natakot sa kanya. Naghimagsik si Abner, at si Abner ay nagsugo ng mga sugo kay David sa ganang kaniya, na sinasabi naman, "Makipagtipan ka sa akin, at narito ang aking kamay ay sa iyo upang dalhin sa iyo ang buong Israel." At kanyang sinabi, "Muli ako'y makikipagtipan sa iyo. Ngunit isang bagay ang hinihiling ko sa iyo, na ito ngang huwag mong titignan ang aking mukha, liban na iyo munang dalhin sa Mekhal na anak na babae ni Saul. Pagparito mo upang tingnan ang aking muka." At nagsugo ng mga sugo si David kay Isboset na anak ni Saul, na sinasabi, "Isauli mo sa akin ang aking asawa na si Mekhal, na siyang aking pinakasalan sa halaga ng 100 balat ng masama ng mga Filisteo." At nagsugo si Isboset, at kinuha siya sa kaniyang asawa kay Paltiel na anak ni Lais. At ang kaniyang asawa ay yumaong kasama niya, na umiyak hanggang siya'y yumayaon, at sumusunod sa kanyang hanggang sa Bahurim. Nang magkagayoy, sinabi ni Abner sa kanya, "Ikaw ay yumaon, bumalik ka." At siya'y bumalik. At nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel, at sinabi, "Sa panahong nakaraan ay inyong hinanap si David upang maging hari sa inyo. Ngayon nga ay inyong gawin sapagkat sinalita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi,
Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David, ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. At nagsalita naman si Abner sa pakinig ng Benjamin. At si Abner naman ay naparoon naparoong nagsalita sa pakinig ni David sa Hebron ng lahat na inaakalang mabuti ng Israel at ng buong sambahayan ni Benjamin. At sa gayoy naparoon si Abner kay David sa Hebron, at 20 lalaki ang kasama niya, at ginawan rin ni David ng isang kasayahan si Abner at ang mga lalaki na kasama niya. At sinabi ni Abner kay David, ako'y babangon at yayaon at aking pipisanin ang buong Israel sa aking Panginoon na hari, upang sila'y makipagtipan sa iyo, at upang sila'y pagharian ng buong ninanasan ng iyong kaluluwa. At pinayaon ni David si Abner, at sila'y yumaong payapa. Si Abner ay pinaghinalaan ni Boab at pinatay. At narito ang mga lingkod ni David at si Joab ay nagsidating na mula sa isang paghabol at may dalang malaking samsam, ngunit si Abner ay wala kay David sa Hebron, sapagkat pinayaon niya siya at siya'y yumaong payapa. Nang si Joab at ang buong hukbo na kasama niya ay nagsidating, kanilang isinaysay kay Joab na sinasabi, si Abner na anak ni Ner ay naparoon sa hari, at siya'y pinayaon at siya'y yumaong payapa. Na magkagayoy naparoon si Joab sa hari at nagsabi, ano ang iyong ginawa? Narito, si Abner ay naparito sa iyo. Bakit mo pinayaon siya? At siya'y lubos na yumaon. Nalalaman mo, si Abner na anak ni Ner ay naparito upang dayain ka at upang maalaman ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, at upang maalaman ang lahat ng iyong ginagawa. At nang lumabas si Joab na mula kay David, siya'y nagsuko ng mga suko na sumunod kay Abner, at kanyang ibinilik siya na mula sa balon ng Sira, ngunit hindi nalalaman ni David. At nang bumalik si Abner sa Hebron, ay dinala siya ni Joab na bukod sa gitna ng pintuang bayan upang makipagsalitaan sa kanya sa ng lihim. At sinaktan niya siya roon sa tiyan, na anupat siyang ikinamatay dahil sa dugo ni Asael na kanyang kapatid. At pagkatapos na mabalitaan ni David, ay kanyang sinabi, ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailanman sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Bumagsak sa ulo ni Joab at sa buong sambahayan ng kanyang ama, at wag na di magkaroon sa sambahayan ni Joab ng isang inaagasan, unang isang may ketong, unang umaagapay sa isang tungkol, o nabubuwal sa pamamagitan ng tabak, o ng kinukulang ng tinapay,
Sa gayoy pinatay si Abner ni Joab at ni Abisai na kanyang kapatid, sapagkat pinatay niya ang kanilang kapatid na si Asael sa Gabaon sa pagbabaka. Nanangis si David dahil kay Abner. At sinabi ni David kay Joab at sa buong bayan na kasama niya, hapakin ninyo ang inyong mga suot at magbigkis kayo ng mga magaspang na damit at magbuksa kayo sa harap ni Abner. At ang haring si David ay sumunod sa Gabaon, at kaniyang inilibing si Abner sa Hebron, at inilakas ng hari ang kaniyang tingin. At inilakas ng hari ang kanyang tinig at umiyak at umiyak sa libingan ni Abner. At ang buong bayan ay umiyak at tinangisan ng hari si Abner at sinabi, marapat bang mamatay si Abner na gaya ng pagkamatay ng isang mangmang? Ang iyong mga kamay ay hindi nangatatalian o ang iyong mga paaman ay nangagagapos, kung paano nabubuwal ang isang lalaki sa harap ng mga anak ng kasamaan, ay gayon ka na nabuwal. At iniyakan siyang muli ng buong bayan, at ang buong bayan ay naparoon upang pakanin ng tinapay si David samantalang araw pa. Ngunit sumumpa si David na sinasabi, hatulan ng Diyos ako, at lalo na kung ako'y tumikim ng tinapay o ng anumang bagay hanggang sa ang araw ay lumubog. At nahalata ng buong bayan at minagaling nila, paribhasay anumang ginagawa ng hari ay nakalulugod sa buong bayan. At gayoy na naunawa ng buong bayan at ng buong Israel sa araw na iyon na hindi sa hari ang pagpatay kay Abner na anak ni Ner. At sinabi ng hari sa kanyang mga bataan, hindi ba ninyo nalalaman na may isang prinsipe at mahal na tao na nabuwal sa araw na ito sa Israel? At ako'y mahina sa araw na ito, bagaman pinahirang hari at ang mga lalaking ito na mga anak ni Sarbia ay totoong mahirap kasamahin. Gantihan nawa ng Diyos ang manggagawang masama ayon sa kanyang kasamaan. Ang pilay na anak ni Jonathan pinatay si Isboset. 2 Samuel chapter 4. At nang mabalitaan ni Isboset na anak ni Saul na si Abner ay patay na sa Hebron, ang kaniyang mga kamay ay nanghina at ang lahat ng taga-Israel ay nabagabag. At si Isboset na anak ni Saul ay may 2 lalaki na mga punong kawal sa mga pulutong. Ang pangalan ng isa ay si Baana at ang pangalan ng isa ay Rekab, na mga anak ni Remon na Berotita sa mga anak ni Benjamin, sapagkat si
Berut din naman ay ibinilang sa Benjamin. At ang mga Berutita ay nagsitakas sa Gitaim at nanga at at nagki at nangakipamayan doon hanggang sa araw na ito. Si Jonathan nga na anak ni Saul ay may isang anak na pilay sa kanyang mga paa. Siya'y may 5 taong nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na mula sa Jezreel, at kinalong siya ng kanyang yaya at tumakas. At nangyari habang siya'y nagmamadali ng pagtakas ay siya'y nabagsak at naging pilay, at ang kanyang pangalan ay Mephibosheth. At ang mga anak ni Remon na Berutita na si Rekab at si Baana ay nagsiyaon at nagsiparoon ng may kainitan ng araw sa bahay ni Isboset, na doon siya ay nagpahinga sa katanghaliang tapat. At sila'y nagsipasok doon sa gitna ng bahay, na parang sila'y kukuha ng trigo, at kanilang sinaktan siya sa tiyan. At si Rekab at si Baana na kanyang kapatid ay nangagtanan, sapagkat nang sila ngay magsipasok sa bahay habang siya'y nahihiga sa kanyang higaan sa kanyang silid, kanilang sinaktan siya at pinatay siya, at pinugutan siya ng ulo, at dinala ang kanyang ulo, at nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. At kanilang dinala ang ulo ni Isboset kay David sa Hebron, at sinabi niya sa hari, "Tignan mo ang ulo ni Isboset na anak ni Saul, na iyong kaaway, na umuusig ng iyong buhay, at ipinaghiganti ng Panginoon ang aking Panginoon na hari sa araw na ito kay Saul at sa kaniyang binhi." At sinagot ni David si Rekab at si Baana na kanyang kapatid, na mga anak ni Rimmon na Berutita, at sinabi sa kanila, "Buhay ang Panginoon, na siyang tumubos ng aking kaluluwa sa buong kahirapan, nang saysayin sa akin ng isa na sinasabi, narito si Saul ay namatay, na inakala niyang nagdala siya ng mabuting balita, ay aking hinawakan siya at pinatay ko siya sa Seklad, na siyang kagantihang ibinigay ko sa kanya dahil sa kanyang balita. Gaano pa kaya kung pinatay ng masasamang lalaki ang isang matuwid na tao sa kaniyang sariling bahay, sa kanyang higaan, hindi ko ba sisiyasatin gayon ang kaniyang dugo sa inyong kamay, at aalisin kayo sa lupa?" At inuutos ni David sa kanyang mga bataan, at pinatay nila sila, at pinutol ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa,
at mga binitin sa tabi ng tangke sa Hebron. Ngunit kanilang kinuha ang ulo ni Isboset at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. Si David ay hari sa Israel at Huda. Chapter 5. Nang magkagayoy na paroon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita na nagsisipagsabi, narito, kami ay iyong buto ng iyong laman. Sa panahong nakaraan na si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel, at sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel, at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. At gayoy nagsiparoon ang lahat ng mga batanda sa Israel sa hari sa Hebron, at ang haring si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang pinahiran ng langis si David na maging hari sa Israel. Si David ay may 30 taon nang siya'y magsimulang maghari, at siya'y nagharing 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Huda na 7 taon at 6 na buwan, at sa Jerusalem ay naghari siya ng 30 at 3 taon sa buong Israel at Huda. Ang Sion ay kinuha, at ang hari at ang kanyang mga lalaki ay nagsiparoon sa Jerusalem laban sa mga Hebuseo na nagsisitahan sa lupain, na nagsasalita kay David na nagsasabi, maliban na iyong alisin ang bulag at ang pilay, hindi ka papasok dito. At iniisip na si David ay hindi makakapasok doon. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion, na siyang bayan ni David. At sinabi ni David ng araw na iyon, sino mang sumakit sa mga Jebuseo ay pumaroon siya sa inaagusan ng tubig, at saktan ang pilay at ang bulag na kinapuputan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinasabi, mayroong bulag at pilay, hindi siya makapapasok sa bahay. At tumahan si David sa katibayan at tinawag na bayan ni David. At itinayo ni David ang kuta sa palibot mula sa Melo at sa buo. At si David ay dumakila sapagkat ang Panginoon na Diyos ng mga hukbo ay sumasa kanya. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagpadala kay David ng mga suko at ng mga puno sa sedro at mga antuwagi, at nagdadaras sa bato. At kanilang ipinatayo si David ng isang bahay. At nahalata ni David na itinalagas siya ng Panginoon na maging hari sa Israel, at kaniyang itinaas ang kaniyang kaharian dahil sa kaniyang bayang Israel. At kumuha pa si David ng mga babae at mga asawa sa Jerusalem, panggagaling niya sa Hebron, at may mga ipinanganak pa na lalaki at babae kay David.
At ito ang mga pangalan niyo, mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem. Si Samua at si Sobab at si Nathan at si Solomon. At si Ebhar at si Elisua at si Nepe at si Japhai at si Elisama at si Eliada at si Elipetel na nagumpay laban sa Filisteo. At nang mabalitaan ng mga Filisteo ang kanyang inihalal si David, na kanilang inihalal si David na hari sa Israel, ang lahat ng Filisteo ay nagsiahon upang usigin si David, at nabalitaan ni David at lumusong sa katibayan. Ang mga Filisteo nga ay nagsidating at nagsikalat sa libis ng Rephaim, at nag-usisa si David sa Panginoon na nagsasabi, "Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay?" At sinabi ng Panginoon kay David, "Umahon ka, sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay." At naparoon si David sa Baal Perasim, at sila'y sinaktan doon ni David. At kanilang sinabi, pinanambulat ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko, na gaya ng pilansik ng tubig. Kaya't kaniyang tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Baal Perasim. At kanilang iniwan doon ang kanilang mga larawan at mga inalis ni David at ng kanyang mga lalaki, at nagsiahon pa ulit ang mga Filisteo at nagsikalat sa libis ng Rephaim. At nang isang gunit ni David sa Panginoon, kaniyang sinabi, huwag kang aahon, lilikid ka sa likuran nila, at ikaw ay sasagupa sa kanila sa mga puno ng morales." At mangyayari pagka iyong narinig ang hugong ng lakad ng mga dulo ng mga puno ng morales, na ikaw nga ay magmamadali, sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang saktan ang hukbo ng mga Filisteo. At ginawang gayon ni David, gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya, at sinaktan niya ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang sa dumating sa Jezer. Amen. Nandito lang po ang aking part sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sa aking pagtatapos, inayaan ko po kayong manalangin. Hallelujah. Amang Diyos, salamat po sa mga salita mong aming napagbulayan. Lain po namin, ikaw po ang laging patnubay sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen.